Napainat ng mga kamay si Lisel nang magising siya ng umagang yon. Naghikap at kinusot-kusot ang mga mata. Bumaba na siya ng kama at nagtungo sa balkonahe para pagmasdan ang malawak na kabukiran. Huminga siya ng malalim. Narito na siya sa bahay bakasyunan ng kanyang abuelo. Gusto niya munang i-relax ang kanyang sarili mula sa nakaka-stress na trabaho. Mabuti na lang at pinayagan siya ng kanyang ama. May mga magagandang establisimento rin naman rito na pwedeng pasyalan, kaya tsak na masusulit ang pagbabakasyon niya. Bumaling siya sa katabing bahay at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang isang lalaki na kahit naka-side view ay halatang pogi ito. Napakagatlabi siya para pigilin ang kilig na nararamdaman. Medyo magkalapit lang naman ang balkonahin nila, kaya wala na siyang sinayang na segundo. "Hi! Good morning!" bati niya. Nakahanda ng matamis niyang ngiti rito. Nang lumingon nito ay pakiramdam niya'y nalaglag ang shorts niya. Dahil hindi lang pala ito gwapo, sobrang gwapo. Ngumiti ito ng tipid. "Hi! Good morning din!" Ganting bati nito sa kanya. "Ang gwapo mo naman!" Prangka niyang pahayag na ikinatawa naman ito. Prangka kasi si Lisel. Sinasabi niya kung anong napapansin niya sa isang tao. Kay sarap sa pandinig ng tawa nito. "Salamat," anito naman. "Lisel Asuncion nga pala. Ikaw?" Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. "May Cortez," pagpapakilala naman ito sa kanyang sarili. At nagpaalam na ito na may gagawin pa raw. Samantalang siya naman ay nahiga sa kama habang kinikilig. "Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. My gosh, love at first sight yata ako. Sisiguraduhin ko na magugustuhan niya ako." Aniya, sabay silay ng ngiti sa mga labi. Nang gabing yun ay naghanda si Lisel ng masarap na ulam para ibigay kay Mike. Baka kapag ibinigay niya yun, ay yayain siya nito na maghapunan kasama ito. Nakita na niya ito, nakasama pa niya sa hapunan. Hitting two birds and one stone. Napapaindak pa siya habang nagluluto. Matapos magluto, ay inilagay niya sa isang di kalakihang Tupperware ang nilutong pork gisado at isinilid yun sa isang paper bag. Binitbit niya yun at lumabas na ng bahay at nagtungo sa kabilang bahay kung saan nag-i-stay si Mike. Kumatok siya sa pintuan at ilang sandali lamang ay bumukas na yun at tumambad sa kanyang harapan ang nakangiting si Mike. "Oh, Lisel, ikaw pala." Gulat nitong sambit. Ngumiti siya at itinaas ang dalang paper bag. Natuon naman roon ang atensyon ni Mike. "Ano yan?" Curious nitong tanong. "Pork gisado. Nagluto ako para sa'yo." "Ay, ang ibig kong sabihin, para pang welcome ko bilang kapitbahay mo." Aniya na hindi pa rin natatanggal ang ngiti sa mga labi niya. "Ah, mukhang masarap yun ah." Niluwagan naman ito ang pagkakabukas ng pintuan. "Pasok ka. Pagsaluhan natin yung niluto mong ulam para matikman na rin ni Nate." Anito at nauna nang maglakad papasok. Napakunot siya ng noo. May kasama ito? Mukhang mapupurnada pa ang balak niyang makipaglapit kay Mike. Balak pa man din niya maging sweet dito. Kaso mukhang hindi mangyayari yon dahil may kasama ito. Wrong timing. Abala naman si Sam sa kanyang cellphone na nagsuscroll sa Facebook nang makarinig siya ng mga yabag. Yun na siguro ang kumatok sa pintuan kanina habang nag-uusap sila ni Mike patungkol sa negosyo na gusto nilang itayo. "Sam!" Tawag sa kanya ng pinsan niyang si Mike. Agad naman siyang lumingon rito at ganoon na lamang ang pagkabog ng kanyang dibdib nang makitang kasama nitong babae. Napakaganda nito at maganda rin ang hubog ng katawan. Ngumiti siya sa babae pero inirapan na lamang siya nito. Napakunot noo siya. Bakit nito ginawa yun? At ipinagsawalang bahala na lamang niya yun. Nilingunan ni Mike
ang babae. Nga pala Lisel, si Sam pala, pinsan ko. Pagpapakilala naman ni Mike sa kanya. Sam, si Lisel, kapitbahay ko. Anito at lumapit siya sa babae at inilahad ang kamay sa harapan nito. Tinanggap naman ito yon. Ikinagagalak ko na makilala kita Lisel. Anito. Pero tipid lamang itong ngumiti na para bang hindi ito masaya na nakilala siya. Tara, kain tayo. Meron pa palang dala si Lisel na pagkain. Total, hindi pa kami naghahapunan kaya pagsaluhan na natin pinsan. Nilingon nito si Lisel. Dito ka na kumain. Pag-iimbitan niya dito. Pero umiling si Lisel. Hindi na, next time na lang. Sana magustuhan mo ang niluto ko. Ani ni Lisel kay Mike. Tiningnan niya ang babae at kitang-kita niyang pagkislap ng mga mata nito. Ibig sabihin ay may gusto ito kay Mike. Hindi niya alam pero parang nakaramdam siya ng konting selos. Gwapo kasi talaga si Mike. Ganun ba? O sige, may next time pa naman eh. Ani ni Mike at ngumiti. Tinapunan na lamang siya ng tingin ni Lisel at pagkatapos ay nagpasalamat na at umalis. Naisip niya na kaya ba siya nito inirapan kanina dahil naririto siya sa bahay ng pinsan niya. Imbis na magkasabay sana ito at si Mike, yun na lamang ang naisip niyang dahilan. Inihatid naman ni Mike si Lisel. Pagbalik nito ay pinagsaluhan na nila ang ulam na ibinigay ni Lisel. May gusto sa'yo si Lisel, komento niya. At napatingin naman sa kanya si Mike na bahagyang ngumiti. Siguro, ganun talaga siya eh. Hindi ko naman binibigyan ng mali siyang ginagawa niya. Anito at muling ibinalik ang tingin sa kinakain. Paano kung sabihin kung gusto ko siya? Willing ka bang ipagamit muna ang bahay mo, pinsan? Ibig sabihin, dito muna ako para mapalapit ako sa kanya. Suwestyon niya na ikinangisi naman ni Mike. Tinamaan ka duda, anito at tumawa. So, payag ka niya? Tanong niya at ngumiti ito. Oo naman, para naman magka-live ka na rin, anito. Sa sinabing yun ng kaibigan ay nasiyahan siya. Gagawin niya ang lahat para magkagusto rin sa kanya si Lisel. Pabagsak namang nahiga si Lisel sa kama at tinitigan ang kisame. Ay, buwisit talaga. Napurnada pang plano ko dahil sa Sam na yun. Sa bagay, may bukas pa naman. Sana wala na bukas ang lalaking yun. Aniya at tumayo siya at nagtungo sa balkonahe para lumanghap ng sariwang hangin. Ay, ang sarap talaga nang walang iniisip. Aniya habang nakapikit at nakatingala sa kalangitan. Masarap ang luto mo. Sana maulit-uli. Anang ng boses na nagpamulat sa kanya. Kilala niya ang boses na yun. Kunot noong napatingin siya rito at peke siyang ngumiti. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo dahil hindi naman para sa iyo yun. Pagsusungit niya at natawa naman ito ng malakas. Ano bang nagawa ko sa iyo at ang sungit mo sa akin? Anito, namamalikmata lang ba talaga siya? O totoong nakita niya ang lungkot sa mga mata nito? Pero dagli rin itong nawala. Imbis na kasama ko si Mike kanina para sa hapunan, nandiyan ka eh. Talagang maiinis ako sa'yo. Aniya, ayun na naman ang matabil niyang dila na kapag may gusto siyang sabihin, ay sasabihin niya. May gusto ka sa pinsang ko, no? Anito. Oo, may gusto ko sa kanya. May problema ka doon? Pagtataray niya at nakataas pa ang kilay. Ayos lang naman sa kanya. Kung sabihin man ito kay Mike na gusto niya ito, wala namang masama doon. Para kasi sa kanya, mas magandang malaman ng isang lalaki kung may gusto ang babae sa kanya. Para kung iiwas man ito, ay alam na niya na walang aasahan ang babae. Mahirap na ang umasa. Gusto mo bang tulungan kitang magustuhan ka rin niya? Tanong nito. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil sa gulat. At halos lumundag ang puso niya sa galak. Talaga? Hindi makapaniwala niyang sambit at tumangutango naman ito. Oo, anito at kumindat pa. Nagpaalam na ito at siya naman ay hindi mapakali
Dahil sa sinabi nito, tutulungan siya nito? Bigla siyang natigilan. Tama bang pagkakatiwalaan niya ito? Paano kung may gawin itong masama sa kanya? Hindi naman siguro. Nahiga na lamang siya at ipinikit ang mga mata para makatulog. Dahil bukas ay dadalhan niya si Mike ng agahan. At kailangan din nilang mag-usap ni Sam kung paano nila maisasakatuparan ang plano. Nagising naman si Sam na magaan ang pakiramdam dahil mapapalapit na siya kay Lizelle. Nakausap niya na kagabi si Mike sa plano niya at sumang-ayon naman ito. Sa ngayon ay siya pa lamang ang nasa bahay. Bumangon siya at nagtungo sa banyo para magmumog. Paglabas niya ng banyo ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Sa pag-aakalang si Lizelle yon ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at binuksan ang front door. Tama nga ang hinala niya. Si Lizelle ngayon at may daladalang paper bag. Good morning! Masiglang bati nito sa kanya. Mukhang nagbago ata ito dahil sa kasunduan nila. Ganun pa man ay masaya siya dahil hindi siya mahihirapang paamuhin ito. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pintuan. Good morning din! Pasok ka! Paanyaya niya. Pumasok naman ito. Para sa akin ba yung dala mo? Pagbibiro niya pa. Baka kasi mamaya ay para kay Mike yun dahil baka akala nito ay naririto pa ang pinsan niya. Oo sana, pagsalu-saluhan natin. Asan ba siya? Curious nitong tanong habang iginagala naman ang paningin sa buong kabahayan. Umalis siya para asikasuhin ang negosyo ng magulang niya. Nakita niyang nalungkot ito pero dagli namang yung nawala dahil ngumiti ito. Ayos lang, kainin na lang natin. Anito nang may malapad na ngiti sa mga labi. Sige, halika. Imbitan niya at nagtungo na siya sa kusina. Sumunod naman ito sa kanya. Nang marating nila ang kusina ay ibinaba na nito sa mesa ang dalang paper bag at inilabas na ang laman nun. Kumuha na rin siya ng plato, kutsara at saka tinidor at nagsimula na silang kumain. So, paano mo ako matutulungan? Tanong naman ito nang nasa kalagitnaan na sila ng agahan. Tiningnan niya ito. Makikipag-date siya sa'yo. Sasabihan ko siya na i-date ka niya. Aniya at kitang-kita niyang panlalaki ng mga mata nito. Talaga? Ay, thank you! Tuwang-tuwa nitong sabi. Pero kailangan mo munang matutunan ang kilos ng isang mahinhing babae. Ang gusto kasi ni Mike sa isang babaeng i-date niya, yung mainhin. Babaeng-babae kumilos. At dapat balingkinita ng katawan. Aniya at tinaasan niya ito ng kilay. So ibig sabihin mataba ako? Pagsusungit nito, natawa naman siya. Hindi naman sa mataba, kumbaga chubby. Pero bagay naman yun dahil matangkad ito. Sinabi niya na lamang yon para mapalapit siya rito. Sisiguraduhin niya na mahuhulog ang loob niya sa kanya. Hindi naman, kung akong tatanungin, bagay naman sa iyo yung katawan mo. Pero yung kasi ang tipong babae ni Mike eh. So, aatras ka na ba? Tanong niya nang may kasamang ngiti. Hindi no, kung yun ang magiging daan para magustuhan ako ni Mike, gagawin ko. Anito sa determinadong boses at bumuntong hininga na lamang siya. Ngayon ang usapan nila ni Lizelle at Sam na magja-jogging. At heto na ngayon si Lizelle sa tapat ng bahay ni Mike na tinutuluyan ni Sam. Hinihintay niya ito pero nainip na siya dahil sa sobrang tagal nitong magbihis. Paano ba naman kasi? Tulog pa ito kanina. Nakarinig siya ng mga yabag kaya naman napabaling siya. Bakit bang tagal? Nabiti nang sasabihin niya nang makita niya ang ayos ng binata. Ngayon niya lang napagtanto, nagwapo pala ito kapag nakaporma at tumikim ito. Nagwagwapuhan ka na ba sa akin? Tanong nito na may kasamang pagkindat pero inirapan niya ito. Hindi no, mas gwapo si Mike sa'yo. Kontra niya na naging dahilan para sumeryoso ito. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Halika na, yaya nito at hinila siya patungo sa daan.
Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng bulta-bultahing kuryente dahil sa pagkakadaiti ng kanilang mga kamay. Kaagad niyang hinila yon at nagsimula na silang mag-ehersisyo. Hindi na lamang niya pinansin ang nararamdaman. Pagod na ako, reklamo niya kay Sam. Hindi kasi siya sanay sa mga ganito. Bahay kumpanya lang kasi siya, kaya minsan ay hindi niya napagtutuunan ng pansin ang pag-i-exercise. Umiinom na lamang siya ng inuming pampapayat, pero talagang bilugan ang katawan niya dahil nasa lahi niya yon. Pero nagbabaka sakali si Lisel na mabawasan ang timbang niya kahit papano. Upo muna tayo doon. O sige, upo tayo doon. Ani naman ni Sam at itinuro ang isang upuan sa hindi kalayuan. Nang marating yun ay naupo siya. Bibili lang ako ng maiinom. Ani naman ni Sam at itinuro ang tindahan na hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Okay, aniya. Pagbalik nito ay akmang kukunin na niyang bottled water dito nang hindi yun ibigay. Binuksan nitong bottled water at ibinigay yun sa kanya. Napakunot noo siya. Kailan talagang ikaw ang magbukas? PWD ba ako? Ani niya na natatawa. Pero ang totoo ay nasiyahan siya sa ginawa nito. Hindi niya akalain na may itinatagong ganong ugali pala ito. Tumawa ito at umupo sa tabi niya. Minsan lang ako maging sweet, kaya lubos-lubusin mo na. Anito, natawa na lamang siya at uminom. Nang matapos sila ay nagpasya na silang bumalik. 2 araw silang nag-jogging at sa 2 araw na yon ay mas lalo niya pang nakikilala si Sam. Kalugito at madaming baon ng mga jokes na laging nagpapatawa sa kanya. Nagda-diet na din siya para kahit papaano ay mabawasan ang timbang niya. Nagluluto si Lisel ng mga sandaling yon nang may tumawag sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tiningnan ang caller. Unregistered number yon, kaya naman napakunot noo siya. Sino naman kaya to? Ani niya sa sarili, pero sinagot niya pa rin yun. Hello? Ani niya sa kabilang linya. Tumikim ang nasa kabilang linya. Sandali! Parang kilala na niya kung sino ang nasa kabilang linya. Si Mike to. Panimula nito na naging dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang sadya nito at tinawagan siya? Ikaw pala yan? Bakit ka napatawag? Tanong niya. Pwede ba kitang yayaang mag-date bukas? Tanong nito. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa tanong nito. Si Mike, niyayaya siyang mag-date. Hindi kaya may pakana si Sam dito? Sure! Excited niyang sabi. Natawa ito sa kasinabi na ito ang susundo sa kanya bukas na sinang-ayunan naman niya. Matapos silang mag-usap ay pinuntahan niya agad si Sam para pasalamatan ito kung sakali man na may kinalaman ito sa pag-i-invite sa kanya ni Mike ng date. Sam! Sigaw niya sa labas ng bahay. Ilang sandali lamang ay lumabas na ito na naka-boxer shorts lang. Bakit ba? Tanong nito. Sinamaan niya ito ng tingin at hinila papasok sa loob ng bahay. Magdamit ka nga! Sigaw niya rito. Bumuntong hininga ito at sinuot ang damit na nakasampay sa sofa sa salas. Bakit ba? Bigla-bigla ka na lang ng gugulo. Ang sarap ng tulog ko ay nanggigising ka. Pagmamaktol nito matapos maisuot ang damit. Niyaya ko ni Mike na mag-date, Sam. Pagkakataon ko na to para magpaganda sa kanya, para magustuhin niya ako. Aniya nang may malapad na ngiti sa mga labi. Mabuti naman kung ganun. Matamlay nitong sabi, pero hindi na lang niya yun pinansin. Ikaw bang nagsabi na i-date niya ako? Tanong niya. Tumango naman ito dahil sa sinabi nito ay niyakap niya ito. Thank you! Huwag ka mag-alala ha, hindi ko sasayangin tong oportunidad nito. Aniya nang may ngiti sa mga labi. Kinaumagahan ay sinamahan siya ni Sam na bumili ng damit, sandals at iba pang kakailanganin para sa date nila ni Mike.
Namimili na siya ng sandal ng mga sandaling yon nang makita si Sam na kausap ang isang sales lady sa dikalayuan at masayang nag-uusap. Halata na masaya ang dalawa. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng selos. Kaya naman nilapitan niya si Sam at umabrasyete siya rito. Kitang-kita niya ang pagkagulat nito. "Pwede mo ba akong samahang mamili ng sandals?" Bulong niya rito. Tiningnan siya ni Sam at gulat na gulat. Hinila niya ito at dinala sa shoe section. "Nakakainis ka? Imbis na sinamahan mo ko sa pamimili ng sandal, nakikipagharutan ka." Galit niyang sabi at natawa ito. "Nagsiselos ka?" Tudyo nito. Binalingan niya ito at kitang-kita ang malawak nitong ngisi at inirapan niya ito. "Bakit naman ako magsiselos? Siyempre para matapos na tayo rito dahil pupunta pa ako sa parlor." Oo nga naman pala. Paano ka nga pala magsiselos hindi mo naman ako gusto." Pabulong na sabi ni Sam na hindi na lamang niya inintindi. Binalingan niya ito at nakakunot ng noo. "Ano ka mo?" Tanong niya. "Wala. O eto, subukan mo." Anito, sabay pakita ng sandals na napili. Nilapitan niya ito, tiningnan ang hawak nitong sandals. Maganda nga yun. Akmang kukunin niya yon nang hindi niya yon ibigay. "Akin na at isusukat ko." Aniya, inginuso nito ang isang upuan sa gilid. "Umupo ka doon." Anito, at sumunod na lamang siya sa gusto nito. Umupo siya ron at laking gulat niya nang yumuko ito at tinanggal ang sandals na suot niya. Hindi niya maiwasang mapatitig rito. Naaalala niya ang ginawa nito noon sa bottled water at ngayon ay eto naman. Hindi niya alam, parang may humahaplo sa puso niya ng mga sandaling yon. Napakaswerte na magiging girlfriend nito. Pero bakit hindi niya gusto ang kaalaman na maging sweet ito sa ibang babae bukod sa kanya? Nang matanggal nito ang sandals ay isinuot nito ang napiling sandals. Saka tiningala siya. "Ang ganda, bagay sa'yo. Paputi ka Anito at ngumiti. Hindi niya maiwasang mapatitig rito. Ngayon lang niya napagtanto na gwapo ito. Hindi niya lang yun napapansin dahil ang atensyon niya ay nasa nararamdaman niya para kay Mike. "Ngayon ko lang napagtanto, nagwapo ka pala kapag tinititigan." Puri niya rito. Hindi niya alam pero bigla siyang nakaramdam ng hiya sa ginawa niya. Natawa naman si Sam. "Salamat naman at pinuri mo na ako. Kala ko si Mike lang ang gwapo sa paningin mo Anito at natatawa pa rin na inirapan niya ito. "Ito na ang kukunin ko. Basta ikaw magbabayad Biro niya na ikinatawa uli nito. Ang sarap sa pandinig ng tawa nito. Ito rin ang nagtanggal ng sandals na napili nito na ikinangiti niya. Matapos magbayad ay nagpasya na rin silang umuwi. Nang gabing yon ay hindi makatulog si Lisel dahil si Sam ang nasa isip niya at yung nararamdaman niya sa lalaki. "Nagkakagusto na ba ako sa kanya?" Tanong niya sa kanyang sarili. Pero hindi naman niya yun kayang sagutin kaya nagpasya na lamang siyang ipikit ang mga mata para matulog. Pero biglang tumunog ang cellphone niya na nasa beside table. Kinuha niya yon at nakitang si Mike ang nasa kabilang linya. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakaramdam ng excitement na makausap ito. Gayunpaman ay sinagot niya pa rin ang tawag. "Hello?" Ani sa kabilang linya. Naistorbo ba kita?" Tanong nito at umiling siya na para bang nasa harap niya ang kausap. Hindi naman. Bakit ka pala napatawag?" Tanong niya. "I just want to say goodnight." Anito. "Good night din." Pinatay niya na ang tawag at nagpasya na siyang matulog. Pagkatapos may sukbit ang shoulder bag, ay muli tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Light makeup lamang yun at talagang bumagay sa kanya ang binili nilang dress at sandal. Huminga ng malalim at lumabas na ng silid. Nagpaalam si Sam na may aasikasuhin daw. Hindi niya mawari pero namimiss niya ang binata. Nang makalabas siya, ay siya namang may humintong sasakyan sa harap ng kanyang bahay. Lumabas siya ng bahay at naabutan si Mike na palabas na ng sasakyan. Ngumiti ito nang makita siya, saka pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa.
Naasiwa siya sa ginawa nito at dagli niyang ipinagtaka. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang siko. "Let's go," anito. Ngumiti siya at umabra dito. Pinagbuksan siya nito ng passenger seats. Nang makapasok ay umikot na ito sa driver seats at saka sumakay. Saka pinasibad nitong patungo sa restaurant kung saan man siya nito dadalhin. Hindi naman ganun kalayong restaurant. Nang marating nila yon ay pinagbuksan siya uli nito ng pinto at inalalayan papasok sa loob. Sa totoo lang, iba ang gusto niyang makasama ng araw na yon. Pero pinilit niyang iwaksi sa kanyang isipan ang bagay na yon at itinuon ang atensyon kay Mike. Dahilan niya ay baka nasanay lang siya sa presensya ni Sam, kaya naman hinahanap-hanap niya. "Anong gusto mo?" tanong sa kanya ni Mike habang nakatingin siya sa menu na nasa mesa. Tiningnan niya ito. "Ikaw na lang ang mamili para sa akin. Hindi naman ako maarte pagdating sa pagkain," aniya at bahagyang umiti. Tinawag nito ang waiter at umorder. Nang dumating ang pagkain ay asikaso siya ni Mike. May malamyos na musika rin ang pumapailan lang sa kabuuan ng restaurant. "Ang ganda mo ngayon, Lisel. Sumeksi ka, talagang babaeng-babae ka," komento ni Mike at nag-angat siya ng tingin at ngumiti rito. "Salamat," aniya at huminga ito ng malalim. "Sa totoo lang, pinagbigyan ko lang si Sam na i-date ka. Pero kanina nang lumabas ka, hindi ko akalain na ikaw yung Lisel na nakita ko sa balkonahe na nagpakilala sa akin. Ibang-iba ka ng mga sandaling yun. Na-love at first sight ako sa iyo, Lisel. Kaya sinusulit ko lang ganitong pagkakataon. Pwede ba kitang ligawan?" Tanong nito na naging dahilan para matigilan siya. Ito na ang hinihintay niya, ang ligawan siya ni Mike. Pero bakit wala siyang nararamdamang kilig? Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto niya na si Sam at nagbaba siya ng tingin. "I'm sorry, Mike, pero..." Pinutol na nito ang iba pa niyang sasabihin. "Pero may iba kang gusto, tama ba?" tanong nito. Nag-angat siya ng tingin sa katumango. Noong kang aaminin niya kung sino ang gusto niya, lalo na't hindi naman siya sigurado kung gusto rin siya nito. "Si Sam, di ba?" tanong nito na ikinalaki ng mga mata niya. "Paano mo nasabi?" tanong niya at natawa ito ng mahina. "Kanina ka pa tahimik at malalim ang iniisip. Siya lang naman ang lagi mo nakakasama nitong nakaraang araw. Kaya hindi malabong magustuhan mo siya." Anito na nakangiti. Napakagatlabi siya. "Tama ka nga. Gusto ko siya. Pero ang tanong, gusto niya rin ba kaya ako?" Ngumiti naman ito. "Umamin ka sa kanya para malaman mo ang sagot. Hindi lang naman ang mga lalaki ang unang dapat na nagsasabi ng nararamdaman sa babae. Hindi naman kabawasan sa babae kung siya ang unang aamin, di ba?" Tanong nito na ikinatango niya. Tama nga ito. Yun din ang sabi niya sa sarili nung unang araw niya rito. "Salamat, Mike," aniya. "Walang anuman," sagot naman ito. Nang maihatid siya nito sa bahay, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa bahay na nasa kanilang tabi. Kanino bang bahay na yan? Ang sabi naman ni Mike ay pag-aari niyang bahay na yan. Pero bakit si Sam ang nakatira? Pumasok na lamang siya sa bahay at nagtuloy-tuloy na sa kanyang kwarto at saka nahiga. Maagang nagising si Lisel ng umagang yun para maghanda ng agahan. Pupunta rin siya sa kabilang bahay at baka nakauwi na si Sam. Nang makapagluto na siya, ay inilagay niya na yun sa Tupperware at nagtungo sa kabilang bahay saka kumatok. "Sam!" sigaw niya. Ilang sandali lamang ay bumukas yun. Pagkagulat ang makikita sa mukha nito nang masilayan siya. "Lisel!" anito, ngumiti siya at itinaas ang dala-dala niyang Tupperware. "Mabuti naman at narito ka na. Samahan mo akong mag-agahan," aniya at niluwagan ito ang pagkakabukas ng pintuan. "Pasok ka," anito. Kaya naman ay pumasok na siya. Naamoy niya ang amoy alak nitong hininga. Hinawakan niya ito sa braso at pinaharap sa kanya. "Saan ka galing at amoy alak ka?" tanong nito. "Wala, napainom lang."
Anito at tumango-tango naman siya. Akmang pupunta na siya ng kusina para ihanda ang almusal nang magsalita ito. Kumusta ang date niyo ni Mike? Nag-enjoy ka ba? Tanong nito. Lumingon naman siya rito. Biglang pumasok sa isip niya mga sinabi ni Mike. Mas mabuti na nga sigurong sabihin niya rito ang nararamdaman niya para malaman niya agad kung may pagtingin ba ito sa kanya o wala, para hindi na siya umasa pa. Baka yung mga ginagawa nito ay walang kahulugan yon. Hindi, dahil may gusto akong iba. Aniya na ikinakunot noon nito at natawa. May iba ka na namang nagugustuhan? Mukhang wala na talaga akong pag-asa. Anito sa nanlulumong tinig. Natigilan siya sa sinabi nito. Ibig sabihin ay may gusto ito sa kanya. Hindi lang siyang may gusto rito. Ano bang ibig mong sabihin? May gusto ka sa akin? Tinanong niya. Pinipit niyang ngumiti dahil sa kilig na nararamdaman. Tinitigan siya nito at dahang-dahang lumapit. Oo, noong una pa lang kitang nakita, nagkagusto na ako sa iyo. Kaya nga nakisuyo ako kay Mike na dito na muna tumira para mapalapit sa iyo. Plinano ko rin na tulungan ka kay Mike dahil gusto ko mapalapit sa iyo. Ngayon tatanungin kita, galit ka ba sa ginawa ko? Pwede mo akong sampalin kung gusto mo. Anito habang titig na titig sa kanya. Bakit naman siya magagalit? Nakaramdam siya ng kasiyahan dahil sa ginawa nito. Hindi naman ako galit, aniya. Lumapit ng tuluyan sa kanya si Sam at hinapit siya ng papalapit sa katawan nito. Salamat naman kung ganun. Mahal kita, Lisel. Hindi ko kayang magmahal ng iba bukod sa iyo. Anito at hinaplos niya ang pisngi nito. Mahal na mahal din kita. Nung nasa date ako kasama si Mike, doon ko napagtanto na gusto kita. Na ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Aniya, ngumiti ng matamis si Sam at hinapit siya nito papalapit sa katawan nito at saka siniil siya ng mapusok na halik sa labi. Tinugunan niya ang halik nito at ng mga sandaling yon ay wala na siyang mahihilim pa. Pagkalabas ni Sam ng banyo ay nakita niya si Lisel sa balkonahe ng kanilang bahay at mukhang pinagmamasdan ang mga bituin. 2 linggo na silang kasal ni Lisel at masaya siya dahil itong napangasawa niya. Maalaga ito at napakabait. Pagkatapos magbihis ay nagtungo siya sa balkonahe para samahan ang pinakamamahal na asawa. Hindi naman malamig ng panahon na yon dahil summer yon. Ang sarap pagmasdan ng mga bituin, Han. Ani ni Lisel na napansin palang papalapit na siya. Niyakap niya ito mula sa likuran at idinantay ang baba sa balikat nito. Mas masarap ka pang pagmasdan kaysa sa mga bituin. Sinsero niyang sabi at nilingon siya nito at nginitian. Masyado mo na akong binubolahan, anito. Natawa na lamang siya at kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Pinaharap niya ito at hinapit siya sa baywang, saka pinakatitigan nito. Mas lalo itong gumaganda habang tumatagal. I love you, madamdaming niyang pahayag. I love you too, anito. Saka ipinalibot ang mga kamay sa kanyang leeg. At ito na ang kusang humalik sa kanya. Binuhat niya ito at ipinalibot nito ang mga paa sa kanyang bewang. Magkahugpong pa rin ang kanilang mga labi nang dalhin niya ito sa kwarto at dahang-dahang ibinaba sa kama. Makalipas ang 15 taon ay masaya pa rin nagsasama sina Lisel at Sam. Biniyayaan sila ng 3 anghel, 2 babae at 1 lalaki, si Lorraine, si Isabel at si Stephen. Sa 15 taon na yon ay sinubok rin ang katatagan ng kanilang pagsasama, pero nanatili pa rin yung matatag dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa. Nagmulat ng mga mata si Sam at ang unang nakita niya ng umagang yon ang iba kundi si Lisel. Pinakatitigan niya ito at unti-unting idinampi ang labi sa noon nito. Good morning, Han, aniya, at dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata at nagtama ang kanilang paningin. Ngumiti ito sa kanya at ngiting punong-puno ng pagmamahal. Happy anniversary, bati niya rito. Happy anniversary din, anito.
Gusto niya itong asarin, kaya naman dahan-dahan niyang inilapit ang mukha rito para sana halikan ito. Pero tinakpan nito ang bibig at binigyan siya ng masamang tingin. Ano ba? Anito at dali-daling bumaba ng kama at nagtungo sa banyo para magmumog. Bumangon na rin siya at hinintay itong matapos. Nang makalabas ito ay inirapan siya. Natawa na lamang siya sa ginawa nito. Tatayo na sana siya para lapitan ito at lambingin nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Tumayo siya at binuksan ang pintuan. Nakangiting mukha ni Lizabel at Stephen ang nabungaran niya. May hawak ang mga ito na cake. Happy anniversary, Mama! Papa! Masiglang bati ng mga ito. Thank you, mga anak! Madamdaming pahayag ni Lizelle na nakalapit na pala sa kanya. Maging siya ay nagpasalamat rin dahil sa sorpresa ng mga ito. Pumasok ang mga ito sa loob ng kwarto. Blow the candle, Ma! Pa! Sabi naman ang bunso nilang si Stephen. Nagkatinginan sila ni Lizelle at ngumiti. Ganito talaga ang kanilang mga anak. Kapag anibersaryo nila ay may sorpresang dala ang mga ito. Marahil ay nasa baba si Lorraine at naghahanda na mapagsasaluhan nila. Sa murang edad ay marunong na itong magluto dahil pangarap daw nito maging isang chef balang araw at makapagpatayo ng sariling restaurant. Sabay nilang hinipan ng kandila. Hinila siya ng kanilang bunso, samantalang hinila naman ni Lizabel si Lizelle. Ma, nagluto po si ate ng mapagsasaluhan natin. Masiglang wika ni Lizabel. Lumabas sila ng kwarto at nagtungo sa kusina. Nadatnan nila si Lorraine na naghahain na ng pagkain sa mesa. Saran! Happy anniversary, Ma! Pa! Bungat ni Lorraine sa kanila na may malapad na ngiti sa mga labi. Lumapit ito sa kanila ni Lizelle, umalik sa kanilang mga pisngi at niyakap sila. Salamat, Ma, Pa, sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. Kahit nagpasaway kami, ay naroon pa rin ang pagmamahal ninyo sa amin. Madamdaming pahayag ni Lorraine na naging dahilan para maluha si Lizelle. Mahal na mahal namin kayo, anito, at inakbayan niya ang asawa at saka hinalikan sa noo. Tumingin naman ito sa kanya, saka ngumiti. Tara, kain na tayo. Mukhang masarap ang luto ni ate. Ani naman ni Lizabel. Oo naman, masarap yan. Dahil talagang nag-focus ako dyan para mag-enjoy sila mama at papa. Anito at lumapit na sa mesa. Sa katulong-tulong ang magkakapatid sa pagpiprepare. Niyakap niya si Lizelle habang tinitingnan ang kanilang mga anak na masayang nagtatawanan habang inihahanda ang mga pagkain sa mesa. Napakaswerte natin sa kanila, no? Madamdaming pahayag ni Lizelle. Kaya nga Aniya at tiningnan niya ang asawa. Mabuti na lang bumisita ako kay Mike noon at nakilala kita. At nagpapasalamat ako dahil pinaglapit tayo ng tadhana. Salamat sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. Kitang-kita niya ang luhang dumausdo sa pisngi ng asawa at kaagad niya yung pinunasan. Salamat din dahil dumating ka sa buhay ko, Han. Binuo mo ang pagkatao ko at binago mo ko. Anito, akmang hahalikan niya ito sa labi nang tumikim ang kanilang panganay na si Lorraine. Rated PG! Pagbibiro nito, kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi ni Lizelle. Lumingon siya sa mga anak at kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng mga ito. Kakain na ba? Tanong niya. Yap, kakain na tayo. Nagugutom na po ako Masiglang sabi naman ng bunso nila na ikinatawa naman nila. Hinila ng bunso si Lizelle at pinaghila ng upuan. Napangiti naman siya sa ginawa. Nang nasa hapagkainan na sila ay sabay-sabay silang nanalangin. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang mga pagkain sa mesa. Nagkukwentuhan at nagtatawanan sila. Nagkatinginan sila ni Lizelle at ngumiti. Larawan ng buo at masayang pamilyang makikita ng mga sandaling yon. Pamilyang kahit subukin man ang pagsubok ay mananatiling matatag.